we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Mga balitang angay atangan sa One Mindanao. 300 kakabalayan nga iligal nga gitukod sa Cagayan de Oro City, gipang demolish. 55 anyos nga babae, gidunggab patay sa kaipon sa Davao City. Trapalog stage sa Music Festival sa Mati City, nasunog. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV One Mindanao. Hatod namo ang pinakadagog pinakauling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco, live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Cyril Chavez, live gikan dinhi sa Makanhan, Barangay Carmen, Cagayan de Oro City. Jess Tony Humami, live gikan dinhi sa GMA General Santos Station. Nahimong tensyonado ang demolisyon sa pipila ka mga balay sa sitio Upper Palalan sa Cagayan de Oro City. Pipila sa mga apektadong residente misukol sa kapulisan ug demolition team. Usa ka opisyal sa pulis samdan human na igo og bato. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Sayo pa lang sa buntag, taas na ang tensyon sa sitio Upper Palalan, Barangay Lumbia sa Cagayan de Oro City tungod sa hulga sa demolisyon sa ilang lugar. Dulaan 300 ka mga balay ang gikabalakan nga maguba sa demolition team. Human gipagula ang writ of demolition sa korte ug pabor sa usa ka organisasyon nga nagpailang tag-iya sa 8 ka ektaryang yuta. Singgit sa mga apektadong residente nga hatagan sila og relokasyon. Walay problema sa mua. Kung kwaon lang ang area ko ila, manggana ni. Kung naas lang sa itong papel, i-plaster lang mi. Dili kay mura migiro. Hindi ko maguba. Naglakaw-lakaw sa palimot asa magpuyo. Gibabagan sab sa mga residente ang dalan pasulod sa area kung asa ipahigayon ang demolisyon. Dihang sudlo na unta sa otoridad, kalit misukol ang mga residente nga may resulta sa paglinabayay og bato ug botelya. Samdan ang pipila ka mga miyembro sa demolition team ug kapulisan. Lakip ang usa ka opisyal nga naigo og bato sa iyang ulo nga daling gidala sa ospital. Samdan sab kuno ang tulo ka mga bata nga anak sa mga misukol nga residente. Tungod niini, temporaryong gihunong ang demolisyon samtang nakikistorya una ang barangay sa mga apektadong residente. Ang amo ni karon, o kinsay mo representative sa aning nga porosyon o sa pikasyon, pwede na ito istoryahon. Sa diplomasya nga pamagi. Wala na mo atubang pa sa kamera ang court sheriff nga nagpatuman sa demolisyon. Apan gihimakak niini ang aligasyon nga wala sila'y dalang court order. Marso 2024 pa, gipagula sa Regional Trial Court Branch 5 ang mando apan gilugwayan kini tungod sa nahitabong sunog sa lugar ug hangyo sa mga residente nga humanon ang tingklase. Hinoon aduna kunoy 33 ka mga panimalay nga dili malakip sa demolisyon tungod adunay writ of preliminary injunction nga gipagula ang Regional Trial Court Branch 17 ug nagpadayon pa sa pagdungog ang kaso. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao. Usa ka 55 anyos nga babae ang patay human gidunggab sa Barangay Takunan sa Davao City. Ang sospek mismong kaipon matud pa sa biktima. Ang detalye sa report ni Argil Relator live. Argil. Sara nigulas na investigasyon sa tugbok pulis nga gikan nag-inom kining biktima kauban ang suspect ug mga higala nila. Una pa man sila ni uli sa ilahang balay no ug didto na nahitabo ang krimen. Namumo na ang nawong sa salo gikan sa hagdanan ug nagkadugon ang lawas sa 55 anyos nga si Emelia Abo-Abo human na palgan sulod sa ilang girantahang balay sa Purok 10 Barangay Takunan, Davao City, Domingo sa gabii. Duha kasama dinunggaban sa dughan ang mitapos sa kinabuhi sa biktima.
Ang sospek ang mismong kaipon matud pa sa biktima kinsa gilayong misibat human sa hitabo. Sumala sa investigasyon sa kapulisan, gikan matud pa nag-inom ang biktima kauban ang mga higala ug kaipon ini sa usa ka construction site alas 12:30 sa hapon. Alas 5:30 sa hapon, dihang nanguli ang biktima kauban ang kaipon. Taod-taod, singit ng bahay nga tabang. Moro itong dunggan. Butungan ako, day. Kung may tao, ang dami mo berlait. Uy, ano ba nangida? Gipabungkag na sa tag-iya ang maong balay tungod sa hitabo. Sara, sa karon para yung pagpangita sa tugbok pulis sa suspect iganuman pagsuta sa motibo sa pagpatay sa biktima. Sara. Okay, dagang salamat, Argil Relator. Usa ka aktibong pulis sa Misamis Oriental arestado human nga makuhaan og shabu ingon man mga dekalibreng armas atol sa pagsilbi sa search warrant sa iyang panimalay. Suspect posibleng matanggal sa serbisyo. Ano ang report? Dakpan sa mga operatiba sa PIDEA Region 10, pinaksikad sa pagpatuman og search warrant kining pulis sa Misamis Oriental. Sulod mismo sa panimalay niini sa Barangay Lumbia, Cagayan de Oro City. Ang suspect gilang si Police Staff Sergeant Santiago Lumangkas III o alias Sarge. Kasamtangan kining nakadestino sa Initaw Municipal Police Station isip investigador. Sa pag-implementar sa search warrant, na-recover sa PIDEA ang ana sa 110 grams sa gituang shabu nga mobalor og 748,000 pesos. Gawas ni ana, nakuhaan sab kini og mga dekalibreng armas ug mga bala gikan sa panimalay sa suspect. Matod sa PIDEA, taod-taod na nilang gisubay ang lihok sa suspect. Sukad nakagawas kini sa prisuhan kaniadto tungod gyapon sa pagkalambigit sa droga. Na-dismiss ang kaso kasi allegedly nasunog ang ebidensya nung nasunog daw ang wala pa naman ako noon dito yung Hall of Justice ng Cagayan de Oro City. Si Lumangkas gikonsiderang high value individual sa otoridad sa illegal drug trade. Nung naaresto nga siya ng mga PIDEA operatives ay nagkaroon to ng connection sa kulungan doon sa mga sinasabing may kinalaman sa mga suppliers na connected doon sa yung kilalang drug queen ng Mindanao na si alias Marimar. Gisuwayan sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuha ang kabahin sa suspect apan mibalibad na kini. Samtang sa kabahin sa Police Regional Office 10, dako ang ilang pagpasalamat nga nadakpan namong pulis og suportado nila ang lakang sa PIDEA. Gawa sa kasong kriminal, mag-atubang sabkuno kini og kasong administratibo. Sa pagkakarono ato aka nang ginaredy ang mga papeles nga kinahanglan mga dokumento aron sa pag-file og administrative case against this personnel. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Sa tunga-tunga sa Kabibo sa gipahigayong Music Festival sa Beach Resort sa Mati City, miulbo ang kalayo sa trapal nga atop o gisundan pa kini sa pag-ulbusab sa kalayo sa taas nga bahin sa stage sa maong event tungod sa mga debris nga nakalagpot ato sa fireworks display. Ang detalye sa report ni Argil Relator. Daw nagulan ug kalayo dihang nangatagak ang nagsigang plastic gikan sa nasunog nga trapal sa usa ka music festival sa Mati City, Davao Oriental ni adtong Sabado. Giitsahan kini og bangko aron nga mauyog ug mga tagak ang nahilis na ug nagkalayo mga parte sa trapal o gisabligan sa tubig aron mapakgang ang pag-ulbos sa kalayo. Ang maong trapal mao ay nagsilbing atop sa mga nag-inom matud pa atong higayuna. Tay manggod na kanang for example mabibo na ang event, nagapabuto na sila og fireworks. So siguro murag every hour nagapabuto na sila, and then until such time na ang katong ibuto na fireworks, pagkabuto sa fireworks ang mga baga niya naadto sa trapal nga atop, which is mismong likod lang sa main stage nila. Gawa sa trapal, doon na sa miulbo nga kalayo sa taas nga bahin sa stage.
paspas nga dunay misaka sa taas o gibombahan og fire extinguisher ang kalayo. Samtang doon na si bumbero nga nagpasirit og tubig gikan sa ilang fire truck. Dito ginabutang ang katong mga siguro mga mini fireworks display lang. Kaya na lang na pud na mo na nagakalayo siya. Ya kato siyang mura siya kuan man siya mura siya kanang bukag gani. Dito ginabutang ang mga mini fireworks nila. Gikumpirma sa BFP Mati City nga ang fireworks mo hinungdan sa sunog. Spray sa spray itong mga atong fireworks ito nga nagsiga. No, ito lang ang ulo dito sa trapal. Pero dili na mawang kuan sir, nasa sit-up sir, ang nasa sit-up sa ubos. May gamang ibutang sa taas. Hinoon, wala matudpay na talang na angin sa hitabo sumala sa BFP Mati. Ginahulat pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang pahayag sa organizer sa maong aktibidad labot sa nahitabong sunog. Ako si Orgil Relator para sa 1 Mindanao. Subling na kasi nati og pagdahili sa mga yuta og bato ang pulang pantad sa barangay Badas, Mati City, Davao Oriental tungod sa nasanating daot nga panahon sa syudad sukad kagabi. Tungod sa insidente, gipaigmat sa lokal nga panggamhanan ang mga motorista nga moagi sa lugar. Hinuon abli pa sa motorista ang usa ka lane sa kalsada sa maong lugar. Nagpasidaan ang Mati City LGU nga dili gihapon luwas agian ang maong lugar tungod sa mga mahulog nga bato. Sumala ni Engineer Lolita Vinalay, Chief Meteorologist sa Pag-asa Davao, sa pakighinabi sa GMA Super Radio Davao nga ang mga nasinating pag-ulan sa Davao Region, epekto sa localized thunderstorms. Dugang pa ni Vinalay nga posibleng magpadayo ng epekto sa maong daot nga panahon karong adlaw din sa syudad. Gipasidan sab sa Pag-asa ang mga nagpuyo sa mga landslide o flood-prone areas nga mag-igmat sa posibleng epekto sa daot nga panahon. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Mupasa ka og kaso ang pipila ka environment advocate sa Davao City ug galing di matud pa maaksyonan ang ilang panawagan kalabot sa pagputol sa mga punuan ug pagguba sa corals tungod sa pagsugod sa konstruksyon sa Samal Island Davao City Connector Bridge Project. Dugang detalye sa live report ni Jandy Esteban. Jandy. Sara, karong bulan sa Hunyo, atong ginasaulog ang Philippine Environment Month. Ug subay niini, subling nanawagan ng mga environmentalist nga dili ikompromiso ang kinaiyahan taliwala sa pagsugod sa konstruksyon sa Samal Island Davao City Connector Bridge. Mupasaka og Writ of Kalikasan ang environmental group nga Sustainable Davao Movement o SDM. Ugaling dili matud pa maaksyonan ang ilahang panawagan kalabot sa parayong pagputol sa mga kahoy alang sa Samal Island Davao Connector Bridge Project. Daan ang gikabalaka sa grupo ang pagtugot sa DENR Davao sa pagputol sa maong mga kahoy alang sa proyekto taliwala sa balaod nga nagapanalipod niini. What we have feared 2 years before has now been happening. The Writ of Kalikasan is really our remedy for projects like this. No, if mag-side ang Supreme Court sa katawhan and sa kalikasan, it can stop the project. Natingala usab daw ang grupo nganong wala gipangayuan og mayor's permit ang DPWH una gitugutan nga mamutulog kahoy. Issue kasi natin dyan din is informed naman ang City Council that they were planning to cut it because nakapost yung DNR permit. But hindi sila hiningan or hinanapan ng mayor's permit. Because according to the Heritage Tree Ordinance, different ang process. Hindi lang enough ang DNR permit. Ang Heritage Ordinance mao ang ordinansa ang nagapanalipod sa pagputol sa mga mature nga mga punuan. Gawas sa pagputol sa mga kahoy, sumala sa grupo nga usa ka ektarya sabdaw sa corals ang nangaguba na tungod sa pagsugod sa konstruksyon sa tulay. Wala pa'y tubag ang City Council apan daan ang giingon ni Councilor Tec Ocampo ang chair sa Committee on Environment nga mupasaka sila og reklamo o galing mapamatudang dunay kalapasan ang DPWH. Gipangayuan sa GMA Regional TV 1 Mindanao og kabahin ang DPWH 11. Apan wala pa kini mitubag. Hinuon daan ang gisulti ni spokesperson Dean Ortiz
nga ilisan matud pa nila ang mga gipamutol nga kahoy. Miagi sabdaw kini og konsultasyon sukwahi sa gisulti sa SDM. Samtang usa sa mga hagit sa pagpatuman sa proyekto ang problema sa road right-of-way. Kay nagparayon pa ang expropriation cases sa mga pribadong luna nga apektado sa proyekto. Luyon niini, malaumon ang departamento nga matapos ang proyekto sa Agosto sa tuig 2027. Sara, sumala sa DPWH nga duna usab sila mga mitigating measure aron maminusan ang impact sa konstruksyon ni ining tulay diha sa Samal Island Davao City Connector Bridge. Sama na lamang sa paggamit og crane, inay barge sa pagkarga sa mga construction materials. Sara. Okay, daghang salamat, John D. Esteban. Tulo ka pasahero sa usa ka pampasaherong van ang patay. Human nga mabangga sa usa ka trailer truck sa Magsaysay, Misamis Oriental. Samtang laing rider sab ang patay. Human nga mabangga sa kotse nga gimaneho sa usa ka pulis sa Taguluan, Misamis Oriental. Ani ang report. Dead on the spot ang tulo ka mga pasahero sa usa ka pampasaherong van. Human ang nahitabong bangga tali trailer truck nga dunay dalang bulldozer sa Proc 5 Kimaya Consuelo, Magsaysay, Misamis Oriental. Pasado las 11 sa gabi adlong Biyernes. Usa sa mga namatay ang minor de edad nga babae, samtang samdan sab sa hitabo ang laing unom ka mga pasahero sa van. Sigon sa kapulisan nga padulong sa Hingoog City ang van, samtang padulong Butuan City ang trailer truck yang nahitabo ang aksidente. May gawas sa investigasyon nga samtang gabiyahe pulos ni kawat kuno ang truck ug van sa isig kapikas nga lane, rason nga nasangit ang van sa bulldozer nga karga sa truck. Base sa investigator na for filing ang kaso no kay ang katong RER2 homicide, so murag naa sila compromise agreement, tapos ang i-file nila karon sir is ang RER2 physical injuries, multiple physical injuries, o katong RER for damage of property. Samtang patay ang usa ka rider sa Barangay Santa Cruz, Taguluan, Misamis Oriental, human nga mabangga sa usa ka kotse. Sigon sa investigasyon nga may counterflow ang kotse sa lane sa mong motorsiklo, human nga may overtake kini sa laing sakyanan nga may resulta sa bangga. Patay ang rider, samtang gikustudiya ang driver sa kotse nga nailang si Police Lieutenant Christian Abog, 24 anyos, nga nakadestino sa Police Regional Office 11. Follow lang sa atong traffic rules o i-observe gid nato ang atong pagkakanang defensive driver. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Giimbestigahan na karon sa Municipal Environment and Natural Resources Pulumulok ang matud pa illegal mining o treasure hunting activity sa boundary sa Pulumulok, South Cotabato ug Malungon, Sarangani Province. Ani ang report. Gilayong giaksyonan sa mga sakop sa Medro Pulumulok Forest Protection ug Medro Malungon ang giingong illegal mining o treasure hunting activity matud pa sa boundary sa Malungon ug Pulumulok, partikular sa Puro Kalyong Barangay Landan sa Pulumulok, South Cotabato ug Barangay Datal Bila sa Malungon, Sarangani. Sa pagpanubay sa otoridad, nadeskubre sa lugar ang mga ebidensya nga dunay nahitabong illegal mining activity sa lugar. Duna sabdaw mga dagkong bato ang natunga na. As per assessment namin, inspection sa area, nakitaan talaga ng mga traces or mga evidences ng treasure hunting or somewhat na small-scale mining po. So may mga dug holes doon, sir, and then meron ding may mga portions doon na slice na malaking bato po. Oo. Possibly from the use of mechanical jackhammer po. Wala pa mailhi kung kinsa ang mga responsable na ini. Bawal po talaga ang mag-conduct ng mga ganitong mga illegal activities based sa mga existing laws natin. Oo. Kailangan talaga natin mag-comply or secure muna ng mga pertaining permits. Unang higayon ko nga dunay susamang aktibidad nga nahitabo sa lugar. Padayon ng investigasyon sa otoridad kalabot ni ini. Ginasuta pa sab sa otoridad kung asa nga lungsod na sakop ang nadiskubring giingong treasure hunting site. Kauban si Bong Vicencio sa kamera,
Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao. 15 ka magbanay ang nawad-an og panimalay diyang nasunog ang 15 ka kabalayan sa Zamboanga City. Kabumbiruhan, ginasuta pa ang tinubdan sa sunog. Dugang detalye sa report ni Efren Mamak. Dakong kalayo ang milamoy sa 15 ka mga balay sa Barangay Camino Nuevo, Zamboanga City pasado alas 3 Lunes sa hapon. Ang maong sunog gisaka sa BFP ngadto sa second alarm. Gideklara kining fire out human ang kapin usa ka oras. Sa tala sa BFP Zamboanga, miabot sa 50,000 pesos ang danyo sa sunog. Hinuon, walay naangol atol sa hitabo. Ginasuta pa sa BFP ang tinubdan sa sunog. Ang atong mga investigators nagkuha pa sila mga sworn statements o mga physical evidence para i-support ang para sa cause of firing. Sa tala sa Barangay Council, 15 ka magbanay o 71 ka mga individual ang apektado sa sunog sama ni Celso Gaso nga namroblema kung paunsa mo barog pagbalik. Ilabi pa nga ikaduwa na sila nasunugan. Wala lagi sir. Problema lagi yung sabong ikon. Siguro dito hinabang sa barangay. Sa karon, temporaryong nagtinira mga biktima sa sunog dinhi mismo sa Barangay Hall sa Camino Nuevo kung asa gipang-apuran na sab sila og ginabang gikan sa CSWD sama sa bugas, canned goods, modular tents ug uban pang hinabang. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Katusan ka mga miyembro sa LGBTQ community ang nagtapok sa El Salvador City alang sa pagsaulog sa Pride Month. Suot ang ilang mga colorful costumes, nagpahigayon og usa ka parada ang mga miyembro sa LGBTQ community sa El Salvador City isip pagsaulog sa Pride Month karong bulana. Gawa sa pabunggahay o costumes aduna sa volleyball games ang gipahigayon. Usa kuno kini kapamaagi sa opisina sa Vice Mayor sa syudad aron ipakita ang iyang suporta sa LGBTQ community. Dako sab kuno og kontribusyon ang mong grupo sa kalambuan sa syudad sa El Salvador. Gitapos sa mga programa sa usa ka live band performance o rave party. Hustisya ang parawagan karon sa pamilya sa 11 anyos nga estudyante sa Tantangan, South Cotabato nga biktima sa hit and run. Hinungdan nga wala na makapaso ang biktima sa iyang graduation day. Ani ang report. Dili na makabot sa 11 anyos nga si Kirk Louie Billones o naila sa angga nga munmon ang pangandoy niini nga mahimong engineer ug matabangan ang iyang pamilya. Kini human na biktima sa hit and run niadtong May 25, 2024 pasado alas 10 sa buntag sa Barangay Magon, Tantangan, South Cotabato. Nadala pa sa ospital ang biktima apan human sa usa ka oras namatay kini. Padulong unta daw maglingaw-lingaw ang biktima niadtong tungura kauban ang iyang mga barkada nga graduating sab. Saysay samahan sa bata. Iya untang hatagan og kwarta ang iyang anak niadtong tungura. Apan diyang patabok na kini padulong sa iyang nahimutangan. Una pa man kini nakaabot sa kilid sa kalsada. Nalagpot na sa iyang tungod ang bata, human gibanggaan og sakinan. Lakip ang iyang tiil na sideswipe sab. Kumilapon talaga. Pagkuhan ko naisip ko yung ay anak ko pala pagkita ko, pagtingin ko ng anak ko nandiyan na nakahiga na dyan sa may simento. Tapos takbuhin ko sana. Hindi ko magawa kay yung paa ko pala, hindi ko pa naramdaman na tumba ko doon pagbaba ko ng tricycle. Igo na lang sa paghilak ang inahan ni Monmon samtang ginalantaw kini mga award niya. Labi na kini mga medalya niya nga wala na niya naabdan og nasuot pa. With honors og best in math sa ilang klase si Monmon. Niadtong May 29, ang espesyal unta nga adlaw sa biktima. Ang iyang graduation day apan picture na lang niya ang nipaso nga bit-bit sa iyang uyuan nga emosyonal nga bisaka sa stage. Sobrang sakit po sir, lalong-lalo na tinakbuhan siya na nakabangga sa kanya. Mag-12 sana siya ngayong June 7 sir. Sobrang masayahin siya lang isa. Pero equivalent niya po 10 bata sa kulit niya. Napakalambing. Sobra sir. Sobrang bait niya sir. Sa karon ana sa kustudiya sa Tantangan MPS ang sakinan nga nakabangga sa biktima nga nakuhaan sab sa CCTV atol sa insidente. Apan hangtod karon wala pa masayre kung kinsa bagyod ang tinuod nga suspect.
First time po, dininay niya. Then, nung nauli na, inamin niya. Then, pagkaumagahan na naman, dininay niya na naman. Gibalik-balikan sa GMA Regional TV1 Mindanao ang Tantangan Municipal Police kalabot niini. Apan wala pa sila miluwat og pahayag kalabot sa hitabo. Bisa ng South Cotabato Provincial Police Office, wala sab kini miluwat og pahayag. Panawagan karon sa pamilya sa biktima nga mopatimaw ang tinuod nga suspect ug tubagon ang nahimo nga krimen. Ang gusto ko lang sabihin sa iyo na sana makonsensya ka naman, maawa ka naman sa anak ko. Sana naman panindigan mo yung nangyari. Gilubong dayon ng biktima subay sa tinuohang Islam. Kauban si Bong Vicencio sa kamera. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao. Gimugna na sa South Cotabato Police Provincial Office ang usa ka Special Investigation Task Group kalabot sa pagpamusil patay sa upat ka mga mag-uuma sa Tantangan, South Cotabato. Ani ang dugang detalye. Sa investigasyon sa kapulisan, doon na matod pa'y gipahigayong blessing sa balay ang paryente sa 5 ka mga biktima niadtong May 26 sa gabi sa barangay Dumudalig, Tantangan, South Cotabato. Apan nabulabog nga okasyon di ang kalit lang silang gipaarakan. Patay diha-diha ang upat ka mga biktima kan sa pulos mga mag-uuma, samtang usa ang samdan nga naa na karon sa maayong kahimtang. Actually sir, yung isang victim doon, yung grabing tama talaga, is kapatid niya yung may-ari ng bahay. Sumala sa South Cotabato Provincial Police, doon na sila gipaimbestigahan ng mga persons of interest sa krimen. Gani usa ka Special Investigation Task Group ang bitutok sa maong kaso. So may mga POI kita sir, but as of now sir, serve as confidential in nature pa rin sir, kasi nga may elimination process pa kami na ginagawa. Ginasulayan pa sa GMA Regional TV1 Mindanao nga makuha ang pahayag sa pamilya sa mga biktima. Nagsaad ang kapulisan nga mahatagan og hustisya ang hitabo. Kauban si Bong Vicencio sa kamera. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao. Subling giawhag sa Zamboanga City Veterinarian's Office sa mga pet owner nga pabakunahan ang ilang pets atol sa anti-rabies vaccination sa mga barangay sa syudad. Dugang detalye sa report ni Efren Mamak. Ana sa 70,000 doses sa anti-rabies vaccine ang miabot sa Zamboanga City nga gikinahanglan alang sa pagpadayon sa Oplan Alis Rabies sa Zamboanga City Veterinarian's Office. Gani nagpaigayon na og bakunahan sa 7 ka district offices sa City Vet ngadto sa mga inatimang iro ug iring gikan sa pipila ka mga barangay sa syudad. Ang maong anti-rabies vaccination himuon ikatulo kay gayon sa usa ka semana. We're happy to inform that Eliatun supply for anti-rabies vaccine have arrived. Naundang ang pagbakuna namo last time kasi ang among supply naabot. So we resume just middle of May. Sa tala sa City Veterinarian's Office, miabot na sa unom ang total positive animal rabies cases sa syudad gikan January 1 hangtod May 31 ning tuiga. Busa kining si Generous Tumaban nga taga Barangay San Roque. Gipabakunahan gayud ang iyang unom ka bulan nga iro aron mauban na niya sa iyang mga biyahe. Maiwas po sa rabies kanang mga sa mga bata kung mapaakbak. Kaning atong bakuna sa iro ug iring aron i-protect ang mga animal from acquiring rabies also. And in so doing, dili po nila matransmit ang rabies through bites to human. Sumala sa City Vet, libre ang bakuna apan kinahanglan lang magbayad og 100 pesos per pet alang sa registration. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao. Sa padayong konstruksyon sa 11 flyover sa Zamboanga City, pipila ka mga motorista ang mialma na sa huot nga dagan sa trapiko. Ani ang RTV Presents ni Efren Mamak. Bulan sa Setyembre sa tuig 2022, gisugdan ang pagpatukod sa 11 flyover sa Zamboanga City nga nahimutang sa Tetuan Highway o Governor Camins. Giponduhan kini og kapin 450 million pesos. Namugna ang maong proyekto aron masolusyonan ang kahuot sa trapiko sa syudad. The phase 1 includes the construction of superstructures, mainly its foundation, pier, and girders. On the other hand, phase 2 includes the approaches and the carriageway of the flyover. Apan sa padayon nga pagpatukod niini, nakasinati na hinuon og huot nga trapiko ang mga motorista, sanglit migamay ang mga maagian nga dalan nga anaa sa kilid sa maong ginatukod nga flyover. Pares diya ang tanaw mo dalan no. Gamay ra nga dalan dagan pa kayo mo agi mga dako mga truck.
Busa nagtinguha ang mga motorista nga paspasan na ang paghuman niini. Gusto mo sir, madali human para iwas-iwas ang traffic gamay. Gisugyot sab sa mga motorista nga unta padak-an sab ang kilid sa dalan ubos sa maong flyover. I-extend po din nilang ang dalan gud kay para sa one way man diha no. Gamay na ang dalan. Hinuon matud pa sa DPWH 9. Himuon ang maong road extension iniguman na sa pagpatukod sa maong flyover. In the future, we will also take into consideration widening it para at least magiging yung remaining dito sa side, yung service road, mas lumapad pa. Sumala sa DPWH 9, nasa 77 to 80% ang physical completion ning flyover project sa pagkakaron ug nakatagtasab kini nga mahuman sulod sa third quarter ning tuiga. We still have to mount or put in place 12 girders to be launched, then embankment works for the approaches A and B, and also we have to prepare for the pouring for the deck slab of the flyover. Nangayo sab og pagsabot ang DPWH 9 sa katawan kay kini alang sab matud pa sa hapsay nga dagan sa trapiko ug sa kalambuan sa syudad. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao. Bus sa Kingdom of Jesus Christ na bangga sa usa ka balay sa Tugbok District sa Davao City niadtong Sabado sa kadlawon. Samtang duha ang patay sa panagbangga sa bus ug motor sa Maa sa Davao City niadto sang adlaw. Nakaalerto si Kent Abrigana. Wasak ang atubangan niya parte ni ining usa ka bus nga gipanag-iyahan sa Kingdom of Jesus Christ Sabado sa kadlawon. Sumala sa Davao City Police Office. Ginasubay sa moong bus ang dalan padulong sa Kalinan proper sa Davao City. Diyang nakabot na kini sa may Purok 10B Barangay Los Amigos Tugbok District. Nakatulog matod pa ang driver sa bus. Rason nga midiretso kini sa usa ka balay ug bibangga sa nakaparadang sakyanan duol sa moong balay. Sa kusog sa impact, wasak ang windshield sa moong bus. Bus po yun ng the Kingdom of Jesus Christ, the name above every name. May mga members kami. May mga members kasi sila pastor na galing downtown at kailangan mag-aga papunta doon sa Prayer Mountain at nawalan ata ng kasi walang tulog daw yung driver. Hinoon, walay ang ulatul sa hitabo. Ananausab sa kustudiya sa kapulisan ang driver sa moong bus. Kinsa wala na mihatag og pahayag. Samtang, duha ang patay ug usa ang kritikal. Humang nagbangga ang bus o motorsiklo sa may Maa, Davao City niadtong Sabado sa kadlawon sab. Sumala sa Davao City Police Office. Ginasubay sa bus ang northbound lane. Samtang nasubay sa motorsiklo ang Pigas lane. Miliko umatod pa ang bus pawala. Apan midiretso ang motor ug mibangga sa rear bumper sa tuong nga bahin sa bus. Patay ang driver sa motor ug ang 2 anyos nga bata nga angkas niini. Samtang kritikal ang back rider niini nga babae. Sa karon, ginapaloman pa sa kapulisan ang investigasyon sa nahitabong bangga. Gikustudiyan na sa kapulisan ang driver sa bus ug wala na mihatag og pahayag. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao. Usa ka patayng lawas sa lalaki nga dunay mga samad pinusilan ang napalgan sa Matanao, Davao del Sur. Tulo ka samad pinusilan sa ulo ang mitapos sa kinabuhi sa usa ka lalaking gibana-banang ana sa 40 hangtod 45 anyos ang pangidaron. Napalgang patay ang mga biktima sa kasagbutang bahin sa Barangay Asbang sa Matanao, Davao del Sur alas 5 Lunes sa hapon. Sa inisyal nga investigasyon sa Matanao Police, patay na nga nakita sa mga residente duol sa lugar ang lawas sa lalaki. Sanglit walay nakadungog og buto sa pusil sa lugar, nagtuo ang kapulisan nga gipatay ang maong biktima sa laing lugar ug sa maong lugar lang gilabay ang patayng lawas niini. Wala say na recover nga mga basyo sa bala sa lugar. Nakasuot ang biktima og gray nga t-shirt ug black nga short pants. Doon na sab kini tattoo sa wala ug tuong bukton. Padayon ang investigasyon sa kapulisan aron maila ang biktima ug ang motibo sa pagpatay. Nanawagan sab sila sa mga dunay impormasyon kalabot sa maong krimen nga i-report dayon kini kanila. Mao kadto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita mong official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga regalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV. Local news matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok pwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.